ang pag-alis ko ay ikabubuti ninyo. Ito yung sabi ni Jesus. Well, bahagi ko na sa ekonomiya ng ating pananampalataya na yung pag-alis ni Jesus next Sunday ay Ascension. So, siya'y aalis sa daigdig na ito. At anong sabi ni Jesus? Ikabubuti ninyo. Kalimitan no, yung anumang uri ng pag-alis ay itinuturing natin na nakasasama. Bahagi yun. Pero sinasabi ni Jesus na ikabubuti ninyo. Mayroon no, well, sa ekonomiya ng pagliligtas ng Diyos, maliwanag na rin. Si Jesus ay kinakailang umalis para maipadala niya ang Espiritu Santo na magiging gabay natin sa pamagitan ng pagkilos, lalong-lalo na ng simbahan. Pero hindi lang sa pamagitan ng simbahan, ngunit sa sino mang umihiling sa paggabay ng Espiritu Santo ay gagabayan. At yun ay may papadala niya lamang kapag siya ay pupunta na sa Ama. So maliwanag po yun na bahagi ng pagkilos ng pagliligtas ng Diyos. Pero yung implikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay ay inaanyayahan tayo ng Diyos. Ito yung bahagi ng ating pagnilay na ang kaisipan natin ay alin. Yung ipinahayag ni Jesus, ang pag-alis ko ay ikabubuti ninyo. No? Kasi kung minsan, ang pagtingin natin kapag tayo ay iniwanan, takot tayo iwanan eh. No? Sabi ko nga noong Lunes, na tayo ay gusto natin ay palaging may kasama. Bahagi ng ating kultura na tayo ay palaging may kasama. Tayo ay hindi sanay na nag-iisa. Pero hindi naman tayo mag-iisa. Kailang may mga bagay at may mga tao na kinakailangang umalis sa atin. At bahagi yun na kung saan ay makita natin na yung hamon ng pagninilay ngayon ni alin. Ang magiging attitude natin ni alin, ikabubuti natin. Kasi kung minsan yung attitude natin ay kawawa naman tayo, no? Iniwanan tayo. May mga bagay, tao, ugnayan na umaalin sa atin sa dalawang dahilan. By necessity and by choice. Gawa ng kailangan, katulad ng isang anak na kinakailangang umiwalay sa kanyang magulang kasi magtatayo ng kanyang pamilya. Ano? So, bahagi inihingi yun ng pagkakataon. Kundi kaya ay isang anak na mag-aaral o magtatrabaho sa malayong lugar. Yung isa naman ay by choice. Simple na rin gusto niya lang na humiwalay sa maraming pwedeng maging kadahilanan. Ang maliwanag na itong pag-alis ni Jesus ay sumasakop sa dalawang nabanggit, by necessity and by choice. Pero ano yung makita ko natin? Katulad ng pag-alis na Jesus, ipapadala niya ang Espiritu Santo. So, sana makita natin na yun nawa yung maging attitude natin bilang mga nananalig kay Kristong muling nabuhay. No? Na pinagpapasalamat natin ang mga taong naging kabahagi ng ating karanasan, ang mga pagkakataon na naging kasama natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito, o yung mga bagay na naging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Tayo nagpapasalamat sapagkat tayo ay sinamahan sa panahon ng kanilang pagtigil sa ating buhay. Pero
ang maging attitude nawa natin sa mga panahon na sila ay aalis na, ay alin? Isang panibagong pag-asa. Well, una ay isang pagpapasalamat sapagkat sila ay naging kabahagi ng iyong buhay, ng aking buhay. Kinakailangan natin ipagpasalamat yun. Sapagkat pagkakataon tayo ay pinagdalisay ng nabanggit na pag-asama. Pero sabi nga natin, makita natin na rin yung pag-alis, kahit na rin yung pag-alis na Jesus, ay makita natin na rin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit kung paano niya nga ipinadala yung Espiritu Santo, pagkakataon na kung saan ay makita natin na talagang patuloy tayong ginagabayan ng Diyos. Sabi nga natin sa mga nakalipas na lituang panyaya sa atin ni Alin, maging saksi tayo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. So ipakita natin yung pagiging saksi natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay nagpapatuloy kahit na sa panahon na may mga tao, may mga bagay o mga pangyayari na humiwalay sa atin, ay tayo pa rin ay patuloy na tumutugon sa panawagan ng pumikapal at patuloy na lumalago. Bakit? Kasi ang Diyos ang gumagabay sa atin. Pagkakataon. Kasi hindi mo naman pwedeng mapigilan yung desisyon ng ibang tao. Gaano man kanobol ang iyong kagustuhan, hindi mo sila mapipili. Gaano man yun kahalaga sa pagkilos. Pero ano yung higit na makita? We become more resilient, more virtuous, more bahagi na kung saan ay sa panyay ng pumikapalayarin, holy, lalong maging mga banal, lalong maging mga tumutugon sa kaganapan ng pagliligtas ng Diyos sa mga panahon na nakita natin na mga pagbabagong nangyayari sa ating buhay. Kasama na rito yung alin, yung mga tao, bagay at pangyayari na umaalis sa ating buhay. So, bahagi yun, kasama yun sa pagkilos natin, pero sana makita natin, ito pinagabayan talaga ng Diyos. Kasi kahit na saang panahon at sa anumang uri ng sitwasyon at kahit na sino yung kanyang kasama o kahit na sabihin natin na kahit na siya ay nag-iisa ay pinupuspos ng poong may kapal.